Ang Diyos po ang pinakamalaya at ganap. Sa ating English translation of the confession, ang nakalagay po dito, most free and absolute. Most free and absolute. Now, when our brothers and sisters in Christ formed this confession, na kung tawagin 1689 London Baptist Confession, sa kanilang pagkakaintindi ayon sa Biblia, ang pinakamalaya na persona na may kakayahan na gawin ng anumang bagay na ayos po sa kanyang nais ay hindi ang tao, kundi ang Diyos. Madalas po natin naririnig, I have free will. I have free will. Malaya ako na gawin ang anumang gusto ko. Pero kung titignan po natin sa Biblia, ang pinakamalaya sa lahat ay ang Diyos. I'll give you an example. May mga nais po tayo, pero hindi natin kayang gawin. Halimbawa, nais ko po maging 6 feet and 5 inches naturally. Hindi ko magagawa yun. Nais ko po tumalon from the bridge and fly to Polo Park naturally. Hindi ko magagawa yun. Ganoon din sa tinuturo po ng Biblia, si Satanas, may kalayaan na gawin ang kanyang nais, pero limitado siya sa nais ng Diyos. Ganoon din po tayo mga kapatid. May mga bagay na nais po natin gawin ng malaya, pero may mga limitations po ito. Subalit, when we talk about that God is the most free, siya ang pinakamalaya sa lahat. That means, lahat ng nais niyang gawin ay nagagawa niya. Walang pwedeng humadlang. Tayo, may mga ninanais po tayo gawin, pero merong pwedeng humadlang. May mga pinaplano ho tayo na nais gawin, pero meron humahadlang. Pero pagdating sa Diyos, walang pwede humadlang sa kanyang nais na gawin. I'll give you an example mga kapatid. Kung babasahin po natin dito sa aklat ng Daniel, in the book of Daniel, chapter 2, malaya na gawin ng Diyos na palitan ang mga hari. In Daniel chapter 2, beginning at verse 21, tingnan niyo po ang nakalagay. Daniel chapter 2, verse 21. Sabi po dito, siya ang nagbabago ng panahon. Siya ang nagpapasya kung sino ang maghahari at siya rin ang nag-aalis sa kanila sa trono. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marurunong. So dito, kitang-kita ho natin, kapag nais po ng Diyos na ang isang hari na masama ay maging hari, gagawin niya yon. Kung nais po ng Diyos na tanggalin ang isang namumuno, kaya din gawin ng Diyos yun. Dahil malaya niyang magagawa ang anumang gusto ho niya. Moreover, in chapter 4, kung ating po babasahin, Daniel chapter 4, at dito po tayo sa talatang 35, verse 35. Daniel chapter 4, verse 35. Tignan niyo ho. Bali wala ang mga tao sa mundo kung ikukumpara sa Kanya. Ginagawa niya ang nais niya sa mga anghel sa langit at sa mga tao sa lupa. Walang makatutol o makahadlang sa Kanya. So in other words, kung gusto ng Diyos na baguhin ka, gagawin niya yon. Kung gusto ng Diyos na pagpalain ka, gagawin niya yon. Kung gusto ng Diyos na patigasin ang puso mo, patitikasin ho niya. Kung gusto po ng Diyos na kayo po ay mabuksan sa katotohanan, kaya niyang gawin yon. Bakit po? Walang pwede tumutol sa kaya niyang gawin. Bukod pa ho dito, kahit po ang puso ng mga hari ay kaya po niyang ibahin ang kanilang nais. Dito po tayo sa Kawikaan 21. Kawikaan 21. Proverbs chapter 21, beginning at verse 1. Kawikaan 21,
talatang 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Ang isipan ng hari ay parang ilog na pinapadaloy ng Panginoon saan man niya naisin. In the Lord's hand, the king's heart is a stream of water that he channels toward all who please him. Natatandaan niyo po ba yung kwento kung bakit po pinabalik ni Haring Cyrus ang mga inalipin po ng Babylon pabalik po sa Jerusalem upang itayo po ang templo? Dahil ang sabi ng Biblia, kumilos ang Panginoon sa puso ni Haring Cyrus. So dito, malaya na magagawa ng Diyos na baguhin ang nais ng tao. Pero hindi lang po yan mga kapatid. Kung ikukumpara po natin ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan na ginagawa ng mga tao, ang mga Diyos-Diyosan, wala sila nagagawa. Ang Diyos meron. Basahin po natin ang Salmo 115. Salmo 115, talatang 1 hanggang 3. Psalm 115, verses 1 to 3. Tignan niyo po ang nakalagay dito sa Psalm 115, verses 1 to 3. Panginoon, hindi kami ang dapat na parangalan, kundi kayo. Dahil sa iyong pag-ibig at katapatan, bakit kami kinukutya ng ibang bansa at sinasabi nilang, nasaan na ang iyong Diyos? Ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. So napakalinaw, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay nasa langit, at siya ang pinakamalaya. Ang mga Diyos-Diyosa na niyari sa pila, ginto o anumang klaseng elemento na ginamit, wala silang nagagawa. Lastly, kapag ang Diyos ay kumilos, walang pwedeng humadlang sa Kanya. Dito po tayo sa aklat ng Job chapter 42. Job chapter 42, talatang 1. Job 42, verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Sa Job 42, verse 1 and 2. Sinabi ni Job sa Panginoon, alam ko pong magagawa niyo ang lahat ng bagay at walang sino mang makapipigil sa inyo. Sa gayon mga kapatid, kapag sinabi po ng ating patotoo na ang Diyos po ang pinakamalaya, siya talaga ang pinakamalaya. Which means if we want to talk about free will, ang Diyos has the absolute free will na gawin ang anumang bagay na kanyang nais na gawin. Subalit, when our Tagalog confession says, siya ang pinakaganap, or in English, He is absolute. Hindi po ito tumutukoy lamang na siya po ay kompleto, siya po ay perpekto. Kapag sinabi po nila na siya po ay absolute, ang tinutukoy po nito mga kapatid ay walang iba kundi ang sovereignty of God. Yan ang ibig sabihin po ng absolute dito po sa ating patotoo. He is absolutely in control, can do everything and anything without any hindrance. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. And why is that important na maunawaan po natin? Dahil unang-una, may kalayaan po ang Diyos to not save us. But He still did. May kalayaan po ang Diyos na hindi tayo patawarin. But He still did. May kalayaan po ang Diyos na hindi tayo buhayin spiritually. But He still did. Bakit po? Dahil sa kalayaan ng Diyos na hindi po natin mafa-fathom to all of its degree and power. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na ito dahil mahal niya tayo mga kapatid. And with that in mind, kung ano man po ang ating pangangailangan na angkop po sa kanyang kalooban, just know, ang Diyos po natin may kakayahan na gawin yung mga bagay na ito. So, with that being said, bagamat maikli po ang ating pag-aaral po nitong evening, most free and absolute simply means may kalayaan po ang Diyos because of His sovereignty na gawin ang anumang bagay at walang pwedeng humadlang sa Kanya. And so, nais ko po mabigyan ang bawat isa ho sa inyo ng opportunity to ask your questions, Brother Joel. Pastor, yun ba yung tumutuko lang niya? Tama
kabanalan ng Diyos o sa lahat-lahat? Kasi sabi mo, free and absolute sovereign of God. Walang hindi niya pwedeng gawin. So, yung ba'y tumutuko lang sa kabanalan niya o... Everything na angkop po sa kanyang karakter. O, kasi pag lumalabas, paano kung pwede din siya gumawa ng masama? Yeah. Well, yun ang ginagamit po ng mga pilosopo. They would say that kung ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, bakit hindi niya kaya magsinungaling? Bakit hindi niya kaya ganito? Pero when the Bible talks about kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, na angkop sa kanyang karakter. So dahil po ang Diyos ay kahit kailan hindi nagsisinungaling, He cannot do something na kontra sa kanyang karakter. But on the other hand, totoo, pwede ba, or rather not pwede ba, pero kaya ba ng Diyos na paintulutan na magkaroon ng kasamaan for His purposes? Absolutely. Nasa Biblia ho yun. I am the one that kills, I'm the one that takes life. I'm the one that judges, I'm the one that blesses. So kaya gawin ng Diyos yun. Pero kapag sinasabi po ng mga pilosopong tao na, yun nga, hindi kaya ng Diyos na magsinungaling, blah, 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 at tutol yun sa ating argumento, I think that they don't understand yung ibig sabihin po ng kayang gawin ng Diyos ang lahat ng kanyang ninanais. It has to be within the framework ng kanyang kabanalan. Yeah. So tama ho yun, absolutely. Yeah. Yes, bro. Pastor, pwede niyo po ba kami bigyan po ng mga halimbawa sa bagong tipan? I know you tackle a lot of Old Testament passage. Pwede po ba kami bigyan ng examples in the New Testament kung saan makikita rin ito? Yung sovereignty of God? Yeah, the most free and absolute sovereignty of God. Absolutely. And that's good that you pointed that out. Let's go to Acts chapter 4. Acts chapter 4. If we're just talking about the sovereignty of God, kitang-kita natin dito mga kapatid, that kahit yung nangyari kay Kristo ay parte ng kanyang sovereignty. In Acts chapter 4, simulan po natin dito sa talatang 27, in verse 27. Acts 4, verse 27. Natupad na ngayon ang sinabi ninyo noon. Dahil dito, mismo sa Jerusalem, ang mga Hudyo at hindi Hudyo, pati si Haring Herodes at si Gobernador Pilato, ay nagkaisang kalabanin ang iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinili na maging hari. Sa kanilang ginawa, natupad ang iyong balak noon at ito'y nangyari ayon sa iyong kapangyarihan at kalooban. In English, kapatid, it's actually much stronger. They did what your power and hand desired to do beforehand. So that's one example. Another example, of course, ay yung pinaka-famous na Romans chapter 9 na passage sa Roman 9. Sabi po dito sa Romans chapter 9, verse 11, sa Roman 9, talatang 11, pababa. Bago pa man ipanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakakatanda sa nakakabatang kapatid. Sinabi ito ng Diyos nung wala pa sila nagagawang mabuti o masama, para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. Now here's the follow-up. At first glance, maari ho natin sabihin, parang napaka-unfair ng Diyos. Tignan niyo po yung sagot ni Pablo sa talatang 14. Baka naman sabihin ng iba na hindi makatarungan ng Diyos. Aba hindi, sapagkat sinabi niya kay Moises, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maawa ako sa gusto kong kaawaan. Kung ganoon, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya ng mabuti, kundi sa awa ng Diyos. Sapagkat ayon sa kasulatan, sinabi ng Diyos sa Faraon, pinayagan kitang mabuhay dahil dito, para maipakita ko ang aking kapangyarihan sa pamagitan mo at makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Kaya nga, kinaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin. So yan po yung mga ilang halimbawa sa bagong tipan, and there are several more na nagpapatunay that God is sovereign. Okay? Anyone else po, may mga katanungan? Anyone else po have any other questions bago po tayo mag-proceed sa ating meeting? Any questions? Okay.
Well, if everything has been made clear mga kapatid, purihin po ang Panginoon.